sa politika natin wala yari Ben Barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Ng araw Malacanang Press Corps, 2026 National Budget, nilagdaan na. Yan, diyan ka magaling. Pumirma ng budget tapos nanakawin. Nung 2025, ganyan na ganyan din yung ginawa mo sa amin. Pagkatapos mong basahin yung 4,057 pages, ganyan na ganyan din, pinirmahan mo din. Yung mga tao, pinaiikot-ikot lang. Magpapasa ng NEP yung bangag na yan, tapos magi-insert sa BICAM na puro blanco naman, tapos gagawing enroll bill na kung tawaging GAB, para maging General Appropriations Act tapos pipirmahan. Wala bang bagong palabas dyan? Putragis, na panood ko na yan. Sureball ako hindi mo na naman ni-review yan. Sigurado ako ilang buwan lang mag-iimbestiga ka na naman. Isipin nyo siya yung pumirma, tapos siya din yung nag-imbestiga. Kumbaga siya yung nagluto, tapos yung nagreklamo, siya. Ipapakulong niya daw yung waiter bago magpasko kasi hindi daw masarap yung niluto niya. Siya yung pumirma, tapos nagtaka siya bakit may nakawan. Ni-review niya, tapos yung 4,057 pages, binasa niya dyan. Dalawa lang ibig sabihin yan. Kung hindi ka tanga, mastermind ka dyan. Tapos ngayon, pinirmahan mo yung 2026 budget. Imbis na bumaba, tumaas pa, ganun. Paano yung anomalya ng 2025 national budget? Ganun na lang yon. Kasi may bagong budget na, so kakalimutan na lang namin yon. Abay, wala pang nakukulong dun. Sabi mo bago magpasko may makukulong, magba-Valentine's na ngayon. Ben, si Diskaya daw, nakulong naman. Yan ba pinagmamalaki nyo? Binoto ba ng tao yan? Ni hindi nga namin kilala yung mga yan. At hindi namin binoto yung mga yan. Ang hinahanap namin yung binoto ng tao na pasimuno sa nakawan. Diskaya. Hindi maglalakas ng loob yan kung walang nagkukumpas dyan. Miski bata, ha? Miski bata, maiintindihan kung sino yung ulo. Parang nursery rhyme lang to. Paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod, balikat, ulo. Aba, I love BBM pa rin Kahit lubog na sa baa. Bukod sa bangag, mga walang utak talaga. Paano, lagpas sa utak nila yung baha. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Malacanang ang General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Ito'y nakasentro sa kapakanan ng mamamayang Pilipino bilang pangunahing puwersa ng kaunlaran sa bansa. Sinungaling! Sinungaling ka talaga. Anong pinagsasabi mo? Kapakanan ng mamamayan o kapakanan nyo? Kasi kayo lang naman ang nagbe-benefit dito. Nakasentro. Baka nakasentro sa bulsa nyo. Tapos anong pwersa? Pwersa ng kadiliman, oo. Pwede ba wag kami? Sila na lang utuin nyo. Hindi nyo ba napapansin nung pinirmahan nyo yung budget, kayo lang masaya? Ang tatalim ng ngiti, ang kakapal ng muka. Magkatabing nagtatawanan habang meron pang anomalya. Kung anumang agimat meron kayo, ibang klase talaga. Kung yung ibang agimat hindi tinatabla ng bala, kayo hindi tinatabla ng hiya. Yung mga ganyang ngitian may gagawing masama. Anong pinagkaiba ng magnanakaw noon sa magnanakaw ngayon? Ang magnanakaw noon may baril, may kutsilyo, nakabonet. Ang magnanakaw ngayon nakabarong, kumakaway, naglalakad sa red carpet. Saka yung magnanakaw noon nasa iskinita, nagtatago, nag-aabang ng target. Ang magnanakaw ngayon tinatawag na honorable tapos pumipirma ng budget. Yung magnanakaw ng dilata noon pag nahuli, ikukulong tapos yung dilata isosoli agad sa istante. Yung magnanakaw ng bilyon-bilyon ngayon pag nahuli, may isang damakmak na hearing tapos hanggang ngayon wala pang sinosoli. Yung magnanakaw noon, hinuhuli tapos inuupakan. Yung magnanakaw ngayon, nasa stage ng bobola tapos pinapalakpakan. Saka yung magnanakaw noon, hinuhuli agad ng pulis. Yung magnanakaw ngayon, nilalagyan ng barikada tapos pinoprotektahan ng pulis. Yung magnanakaw noon, pag nahuli, hiyang-hiya, hindi makaharap sa kamera. Yung magnanakaw ngayon, kayang-kayang humarap kahit ilang pang kamera. Partida pare, ngingitian ka pa. Yung magnanakaw noon, tatakbo pagkatapos mang-agaw. Yung magnanakaw ngayon, tatakbo muna bago magnakaw. Saka yung magnanakaw noon, pastor na ngayon. Tapos yung pastor noon, congressman na ngayon.
Abante, lubos na ikinalulungkot ang pagpanaw ni Akop. Bakit ka malulungkot? Pwede ka naman sumunod eh. Di ba kaibigan mo siya? Kung totoong kaibigan mo siya, susundan mo siya eh. O kaya magpasundo ka. Total, isang mata na lang naman eh. Pikit mo na. Abante, sinabing maglalaro na lamang daw sila ni Akop sa langit ng golf. Bakit sa langit? Gaano ka ka-sure na nandoon si Akop sa langit? Mag-golf sa langit. Tigilan nyo ako. Matagal na kayong may condo unit sa impyerno. Saka kung may bala kayong mag-golf, pwede ba now na? Sa kasama mo din sila. Mas marami, mas masaya. Ang paglagda sa 6.793 trillion pesos national budget ay patunay sa kolektibong tugon ng ehekutibo at lehislatibo upang maiangat ang pamumuhay ng taumbayan sa larangan ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, serbisyong panlipunan, at pagpapatatag sa ugnayan ng national at local government. Sinungaling! Sinungaling ka talaga, nuknukan. Para daw may angat yung pamumuhay ng taong bayan. Tingnan mo paano nyo iaangat yung edukasyon kung 22 classrooms lang? Paano nyo iaangat yung kalusugan kung kinukuha nyo yung laman? Iaangat. Kung may angat man dito, sila lang. Paano nyo iaangat yung serbisyong panlipunan kung hindi na kayo pinagkakatiwalaan? Paano nyo iaangat yung agrikultura kung yung magsasaka natin hindi nyo matulungan? Halimbawa na lang ng farm to market road. May farm saka market pero walang road. Nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Pwede ba tama na lokohan? Booking na kayo, nagsisinungaling ka pa dyan. Tapos yung mga kagaguhan nyo, baka isisi nyo na naman sa mga Duterte yan. World Bank na yung nagsabi, baka magpalusot ka na naman. Huwag mong sabihing sinungaling yung World Bank. Yung tumbong ng amo mo, hinimod mo na naman. Gumaganda yung ekonomiya. Ikaw lang nakakaramdam yan. Meron kang nararamdaman na hindi namin nararamdaman. Pumunta ka ng Mandaluyong, ipatingin mo na yan. Alam mo kung ano yung maganda? Yung bigayan. Kaya yung tama ng amo mo, mas malakas pa sa lambanog ng Batanggenyong taga-Balayan. Morning, boys and girls. Ang lakas, oh. Oh my God. Ang lakas. Ang lakas. Makakaasa po ang taumbayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sinungaling, 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 sinungaling. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno. 2% ang hindi masabi kung totoo ito, habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nang tanungin naman ang mga na-survey kung sa tingin nila ay mas dumami o kumonte ang mga korap, 85% ang naniniwala na mas dumami pa ito, habang 3% ang naniniwala na nabawasan ito. Nasa 12% naman ang nagsabi na wala namang nagbago. Sa tanong kung posible bang nagkaroon ng sabwatan sa mga opisyal ng gobyerno at contractor, 90% ang sumang-ayon habang 4% lang ang tumutol. Okay, tamo? World Bank nagsabi bagsak ang ekonomiya. Buong Pilipino naniniwalang talamak ang korupsyon sa bansa. 0.4% na lang yung mga loyalistang tanga. Mahina pick up, bobo, di naliligaw, mas malaki pa yung utak ng palaka. Yung mga tanga na to, harap-harapan ng ninanakawan, ayaw pa rin maniwala. Kaya kahapon may nakasalubong na naman akong BBM supporter. Pinagsisipa ako sa kanto, dinibdiban ko, tapos pinagduduraan ko sa muka. Ayaw nyo pa rin maniwala, lahat ng survey ng amo nyo nag-i-spaghetti pababa. Sa SWS, -3, tapos -15 naman sa Pulse Asia. Sa pahayag naman, 51 against 24, putek, -27, nakakahiya. Sipain nyo na to palabas ng Malacanang, nilalamig na.
Dapat dito sa magnanakaw na to, ihulog sa Bukana Bridge, bitayin o kaya ipako sa luneta. Or padukot nyo kay Trump tulad ng ginawa niya sa presidente ng Venezuela. Total, pirmado na yung 2026 budget. Ano bang pangako nyo dyan? Ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong makikinabang ang taong bayan dito. Sinungaling! Yan na naman tayo, nangako na naman kayo. Ganyan na ganyan din yung sinabi ng babaeng to. Makikinabang din daw yung bawat Pilipino, parehas na parehas yung script nyo. Gusto mo kaming paniwalain sa mga sinasabi mo, hindi nyo pa nga binabalik yung mga ninakaw nyo? Dun sa PhilHealth, binalik nyo na ba yung mga kinuha nyo? At kung binalik nyo na, saan nyo pinangkuha yung pinambalik nyo? Sa 2026 budget? Eh di yung nagbayad na mga kinuha nyo, kami pa rin mga Pilipino. Sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyernong ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon. Sinungaling! Hoy, Bongbong, magkano ba yung bonus neto? Ang lakas sumimod ng puwet mo, kulang na lang sambahin ka neto. Sasampalin ko lang ng katotohanan tong alaga mo. Iisa-isahin ko sa'yo yung mga nagawa ng Duterte, pakinggan mo. Unang-una, pagpapalibing sa tatay ng amo mo. Free irrigation law. 1,000 dagdag sa pensyon ng SSS. OFW Hospital. Bukana Bridge na inaangkin nyo. Dagdag sahod sa mga pulis. Dagdag sahod sa mga sundalo. Dagdag sahod sa mga guro. Mga bagong kagamitan ng pulis. Mga bagong kagamitan ng sundalo. Mga bagong kagamitan ng Air Force. Mga bagong kagamitan ng Navy. National Academy of Sports. Clark Airport. PNR. Skyway 3. Bulacan Airport. Rehabilitation sa Nueva Ecija. Mga gamot during pandemic. 10 years passport. 10 years license. 10 years Siemens book. Niligtas yung OFW sa Kuwait. Tinanggal yung laglag bala sa NAIA. 563 na adik sumuko. Bawal inuman sa daan. Curfew ng mga kabataan. Pinalinis yung Boracay. Pinalinis yung Manila Bay, ginawang Dolomite Beach. Nagpagawa ng ospital sa Mindanao. Free education. Cebu Iconic Bridge. Bagong trend sa MRT saka sa LRT. Nilutas yung problema sa Marawi. Pinasuka si Lucio Tan ng 7.28 billion. 150,149 classrooms Luzon, Visayas, Mindanao. At marami pang iba. Yung mga nakalimutan ko, i-comment nyo sa baba. So ngayon, tapos na ako, ikaw naman magsalita. Sabihin mo sa amin yung amo mo kung ano yung nagawa. Sa Konektadong Pinoy, walang iwanan. Walang konektado, lahat ay konektado at mas mabilis ang serbisyo. Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Marcos Bangat. Marcos Bangat Bangat. Bong bong kurap. Bong bong kurap kurap. Bong bong kurap. Bong bong kurap kurap. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. I also thank, of course, the United Arab Emirates. Anong United Amats pinagsasabi mo dyan? Palumpalo ka na naman. Ang kapal talaga ng mukha mo, pumunta ka pa dyan. Tapusin mo muna yung flood control issue sa bansa mo bago ka mambola dyan. United Amats terminates. Hoy, mga disente mga tao dyan. Alam mo, nakakahiya ka talaga, pati yung kabangagan mo, idinayo mo pa dyan. Eto, malupit. Sinama niya pa sa UAE yung singer niya. Yung bandang hindi pa sumisikat, laos na. 45 minutes kumanta, pinatamaan yung amo niya. Pagtugtog ng music, yung mga tao nagtawanan sa harap. Imbis na bagong Pilipinas yung kantahin, yung kinanta, what's up? Sabay-sabay! And so, wake in the morning and step outside and I take a deep breath. Come on, UAE! Yung malakas sa kantahang nagkakaisahan! And I take a deep breath and I get real high? Saktong-sakto yun. Sabay tanong, what's going on? Mahal na mahal kayong mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Na nagtatanaw po sila ng utang na loob. Ang kanilang sinasabi, kung hindi
kung hindi sa mga Pilipino na tumulong sa amin dito sa UAE, ay hindi po naging mayaman ang UAE kagaya ng ganito. Kita mo, hindi ka ba naaawa sa mga OFW natin dyan? Dahil sa ating mga bayaning OFW, yung ibang bansa yung mayaman. Tinitiis nilang malayo sa pamilya nila para kahit papano maiangat yung kabuhayan. Halos magkandakuba sila kakakayod makapagpadala lang. Tapos yung pamilya nila sa Pilipinas magbabayad ng tax tapos nanakawin nyo lang. Tapos yung tax balak pang taasan nito. Ang kakapal nyo! Mga mahihirap na Pilipino yung ninanakawan nyo! Imbis na kayo magtrabaho sa amin, kami yung nagtatrabaho sa inyo! Di ba kayo nahihiya sa amin? Lalong-lalo na sa kanila, halos wala nang makain. Tapos napapakain nyo yung pamilya nyo ng masarap dahil sa tax namin. Napapag-aral nyo yung mga anak nyo sa magandang eskwelahan dahil sa tax namin. Nakakabili kayo ng magagarang sasakyan dahil sa tax namin. Tapos may nanakawin na naman kayong bagong pondo na para sana sa amin. Buti pa yung UAE payaman ng payaman. Yung kaban ng Pilipinas paubos na yung laman. Pag ubos na yung laman, uutang na naman. Tapos gagawa ng gaap, pipirmahan na naman. Alam nyo na kasunod pagkatapos pirmahan. Nanakawin na naman. Sa inyo, sa ating mga kababayan dito. Kaya't naman, mahal na mahal ang mga Pilipino, mahal na mahal kayo ng inyong mga employer, lahat ng inyong mga kaibigan, naging kaibigan dito sa UAE. Buti pa yung UAE. Sa mga Pilipino, marunong magmahal. Pero ikaw po, tragis ka kahit kailan hindi mo kami minahal. Pinagtanggol ka namin dati, tapos ikaw pala yung kriminal. Pinagtaksilan mo kami, yung Pilipinas, ginawa mong karnabal. Yung buong legacy mo, isang malaking budol. Yung community, binudol. Yung flood control, budol. Yung continuity, budol. Yung build better, more budol. Yung 20 pesos na bigas, budol. Hindi namin alam kung yung aso yung pinangakuan mo. Binunyag ni Congressman Leandro Leviste na tumanggap umano ng 2 milyong pisong Christmas bonus ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bukod pa raw yan sa 300,000 pesos na buwanang sahod ng kongresista at 1 milyong pisong operating budget. Biruin mo 2 million Christmas bonus? Puro kapalpakan, puro nakawan, tapos may bonus. Yung nakawan talaga sa Pilipinas, garapala na. Sa opisina pag nagnakaw ka, bukod sa hindi mo na makukuha yung sahod at bonus mo, tatanggalin ka tapos kukulong ka pa. Eh sa kongreso pag nagnakaw ka, may bonus ka. Biruin mo nagnakaw ka na, may Christmas bonus ka pa. Parang tipong gumawa ka ng krimen tapos may medal ka pa. Umupo sila sa gobyerno para magnakaw, hindi maglingkod. Kaya nung pagpirma ng budget, yung mga ngiti nila halos umabot sa likod. Eto yung ulo, eto balikat, eto yung tuhod. Etong magkakatabing nagtatawa na naman yung gulugod. Etong negro na to, eto naman yung kuyukot. Tanong, bakit matagumpay ang UAE? Yung pondo ng public health ng UAE nagagamit ng perpekto. Yung pondo ng PhilHealth ng Pilipinas kinukuha ni Recto. Saka yung gold reserve ng UAE, matatag. Yung gold reserve ng Pilipinas, binenta ni Bangag. Nakita niyo yung difference? Di ba ang layo? Mga politiko lang yung mayaman dito. Sa kanila, pag nagnakaw ka, putol ang kamay mo. Eh sa kongreso, pag nagnakaw ka, malaki ang Christmas bonus mo. Biruin mo, binenta niya yung gold ng 2024 sa halagang $2,044 per ounce. Alam niyo kung magkano na yung gold ngayon? Naglalaro sa $4,596 per ounce. Biruin mo, binenta mo sa mababa, tapos bibili ka sa mataas. Alam mo yung tama mo, malakas. Di ba dapat buy low, sell high? Hindi sell low, buy high. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Meanwhile, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo. Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga. Biruin mo, pinaniwala mo sila na may 5,500 flood control project na tapos na. Tapos ngayon bigla mong babawiin, guni-guni lang pala. Kaya kung merong dapat mahiya dito, ikaw yung dapat mahiya. Alam mo kung mambola ka, parang kausap mo batang musmus.
Hoy, yung pambobola mo sa tao, gasgas na, matagal ng laos. Yung imbestigahan mo, yung flood control nyo sa Ilocos. Bukod sa mga sirana, hindi pa tapos. Tapos konektado din sa mga diskaya yung mga flood control nyo sa Ilocos. Sa kapal ng mukha nyo, mahihiya yung pader ng Intramuros. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos. At top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Tapos sasabihin pa ng mga to, si Bongbong naman nagpa-imbestiga. Eh hindi niya nga mapaimbestigahan yung mismong lugar niya. Biruin mo, wala pang isang taon si Rana. Ibig sabihin, substandard tapos konektado pa sa mga diskaya. Kaya pala yung mga commissioner sa ICI nag-resign na, hindi na kinaya. Nag-resign na sa Independent Commission for Infrastructure si Commissioner Rosana Fajardo. Siya na ang ikatlong opisyal na umalis sa ICI simula ng buuin ito noong Setyembre. Kaya nababahala ang ilang mambabatas sa unti-unting paglagas ng komisyon. Kita nyo yung ICI nila nalalagas na? 3 na yung nag-resign, hindi ba kayo nagtataka? Ibig sabihin may nakikita silang mali na sa presidente tatama. 2 lang yan, magre-resign ka o magbubulag-bulagang ka. Mas pinili nilang mag-resign kaysa bulabugin ng konsensya. Hindi nila kayang imbestigahan yung Ilocos Norte kaya nag-resign na lang. Sabi ko sa inyo, madali lang intindihin yan. Siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire na mga puppet dyan. Hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang. Ulitin ko. Siya yung kriminal, gumawa siya ng ICI, tapos nag-hire ng mga puppet dyan. Hindi kinaya ng mga puppet, nag-resign na lang Hindi ba kayo nahihiya? Ang ninanakawan nyo sila. Mahihirap na nga, ninanakawan nyo pa. Tapos sinisira nyo pa yung edukasyon ng mga bata. Biruin nyo buong taon 22 classrooms lang napagawa. Ang usapan 1,700 classrooms, di ba? Ultimo kinabukasan ng mga bata, ninanakaw nyo pa. 22 classrooms lang buong taon. Ngayon lang nangyari yan sa history ng bansa. Ibig sabihin, tumatanggap ng pondo yung DPWH pero walang ginagawa. Ang kakapal ng mukha nyo, ninanakawan nyo pati mga bata. Krimen yan, maliwanag, pwedeng child abuse pa. Di ba yung impyerno may level yan? Sure bull ako naka-reserve na kayo sa pinakababa. O, take one take one. O, ready Anak ng bulatis, mablay tayo pare. O, take 2 tayo, take 2. O, ready Walang iya talaga, sablay talaga Ano, take 3? Wag na, baka mapikon Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee, shut the F up. Let us now resume our hearings. Aba, taray ni Pinkay Ang aga-aga, imbierna ka. Yung Blue Ribbon mo, wala daw silbi. Mga bruwa yun Sabunutan mo nga, ang lakas mang real talk Wala naman talagang silbi, totoo naman kasi. Blue Ribbon Committee, ginawa mong Blue Ribbon Comedy, walang silbi. Sayang sa pagkain, sayang sa kuryente. Buti sana kung ikaw nagbabayad dyan, kaso kami. Gawin mo, ibalik mo kay Senator Marcoleta para magkasilbi. Hindi yung magagalit ka dyan para kang baklang nagbayad ng tsorva tapos inistapan ng lalaki. Biruin mo, last year pa yung Blue Ribbon mo, hanggang ngayon walang kwenta. Paano magkakakwenta? Tingnan mo Naaawa ka kamo kay Bongbong, tapos pinoprotektahan mo si Tamba. Kaya yung Blue Ribbon mo, hindi nakakatulong, nag-aaksaya ka ng pera. Tulad kay Kong Liviste, yung Cabral Files na yan. Napansin nyo kung anong tinanong ng mga yan? Imbis na tanongin yung authenticity saka anong laman yan, putik ang tinanong, paano mo nakuha yan? May we know, Congressman Liviste, how you acquired the list? Binigyan ka ng hard copy, and how did you get the soft copy?
parang forcibly taken ninyo, kinuha lang ninyo, hinablot lang ninyo itong soft copy na ito sa office ni Yusek Cabral. Is there truth? Forcibly taken? Hinablot? Yung mga tanungan mo, Bendalo, walang katuturan. Ang alamin nyo kung anong laman yan. Kung anong mga pangalan nyo nandiyan dyan. At kung sino-sino magnanakaw, mandurugas, mandarambong yung nasa files na yan. Walang yung tanungan yan, hinablot lang. Ikaw dapat ang hablutin, tapos pauwiin na lang. Alam mo, Pinkay, yung Blue Ribbon Comedy mo nakakaantok. Nakakadismaya, nakakabisit, nakakabagot. Tapos yung dalawang testigo hindi makasagot. Paano tinatanong ni Senator Marcoleta, iba yung sumasagot. Yung tungkol dun sa Tamarind House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the... Teka! Ikaw na kaya magtestigo? Hindi na makasagot yung dalawa, ang haba na sinabi mo. Imbis na staff yung nagkukwento, ikaw yung nagkukwento. Sino ba yung staff sa inyo? Ikaw o sila? Isa ka ba sa staff? Di ba chairman ka? Napansin kong parang mas alam mo yung kwento kaysa sa kanila. Kung ayaw mong pasalitain yung dalawang testigo, pauwiin mo na lang sila. Kasi sinasayang mo lang yung oras nila eh. Pati yung pera ng bayan, sinasayang mo lang eh. Biruin mo, papakainin namin, tapos hindi mo pagsasalitain. Pauwi mo na, para kang tanga eh. Hindi mo pinagsalita yung dalawang testigo, tapos sasabihin mo, hindi sapat ang testigo para idiin si Romualdez. Eh hindi mo nga pinagsalita yung witness. Halatang inuunggoy mo yung mga tao, tapos pinagtatakpan mo si Romualdez. Ikaw yung chairman, pero ikaw yung naging witness ng witness ng witness. Tapos magagalit kang bruha ka pag sinabihan yung Blue Ribbon mo na walang silbi. Nagtataray ka pa, wala naman talagang silbi. Ikaw yung chairman, ikaw yung witness. Ngayon lang yan nangyari. Para kang baklang nag-all around sa parlor tapos pag-uwi ng lalaki. Nag-aaksaya ka lang ng kuryente sa Blue Ribbon mo. Kami nagbabayad ng kuryente nyo, galing yan sa tax ng tao. Tingnan mo, bukas lahat ng ilaw. Dapat nagkandila na lang kayo. Nag-aaksaya kayo ng aircon, dapat nag-electric fan na lang kayo. Tapos yung lunch nyo, steak, dapat naglugaw na lang kayo. Papunta na nga tayo sa mastermind, kaso yung chairman pilit nililigaw. Hanggat ikaw yung chairman, hindi mahuhuli yung ulo na magnanakaw. Tinatanong yung dalawang testigo, sumasagot ikaw. Mas marunong ka pa sa mga testigo, halatang halata tuloy na lutong Macau. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggitin ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Tingnan nyo si Bryce, tinuro si Alcantara. Si Alcantara, tinuro si Saldico. Si Saldico, tinuro si Tamba. Yung mag-asawang Diskaya, tinuro si Alcantara, si Saldico, saka si Tamba. Si Bernardo, tinuro si Saldico. Si Saldico, tinuro si Tamba. Si Orly Gutesa, tinuro si Saldico, saka si Tamba. Tapos sasabihin mo, hindi sapat ang testigo para idiin si Tamba? Sobra ka magtakip sa kanyang bruha ka, may relasyon ba kayong dalawa? Hindi nyo napansin? Lahat ng tinutumbok nila papunta sa hayop na to. Paano mahuhuli to? May mga aso na sa Kongreso, may mga aso pa sa Senado. Ang daming nagturo kay Tamba, pinatawag ba neto? Alam mo,
Mukha kang baklang may jowang nakipagsabwatan sa sindikato. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark nga sa Napakademonyo talaga niyang question mark na yan. Sigurado ko yan yung nagbasa ng 4,057 pages yung demonyong question mark na yan. Yan din yung pumirma ng gaha yung mandarambong na question mark na yan. Balita ko yung question mark na yan na ospital daw yan. I-check nyo, baka sabog lang yan. dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. Huwag kayo maingay, nagpapahinga yung mandarambong na yan. Baka magising galing ospital yan. Sigurado ako sabog na sabog yan. Balikan natin mamaya pag bumaba, tama niyan. Sarado mo yung pinto, dahan-dahan lang. Visit ka, sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang. Matanong ko lang, bakit po kailangan naka-hood kayo at saka nakatakip? They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Matanong ko lang, bakit ba kayo nakatalukbong? Hindi naman kayo testigo. Siyempre, government employee nga. Buti nga nakatalukbong, marunong mahiya. Kayo nga, hindi kayo nakatalukbong, hindi kayo nahihiya. Kung meron dapat magtalukbong, kayo ang dapat magtalukbong ng muka. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip? Putragis na yan, ulitin mo nga. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip? It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? At napakagaling magsalita. I also thank, of course, the United Arab Emirates. Napakatalino mag-discuss ng mga bagay-bagay. The people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it's a better. Napakatalino. Tama na! Bobo! Lahat ng pinagsasabi mo, puro kasinungalingan. Sa lahat ng sinungaling, ikaw yung nuknukan. Dapat sa bobo na to, dinidisbar yan. Kung may ranggo lang yung kabobohan, umuulan ng star yan. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Huli ka, Balbon! O yan ha, liwa-liwanag ha. Ang sabi daw ng Pangulo, hihinto muna daw sila sa pagnanakaw. Sa pilantik ng dila neto, mukhang 2023 pa sila nagnanakaw. Kaya sabi ng Pangulo, ihinto muna daw. Paplanuhin muna daw nila ng mabuti para sa susunod hindi sumingaw. Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Wow, ang tapang ah. Bibit-bitin ako, kwelyuhan pa. Kung totoong bibit-bitin mo siya, bakit ko kwelyuhan mo pa? Ay binit-bit mo na nga. Saka bakit magagalit ka? Di ba nga dapat matuwa ka pa? Sabi mo ikaw yung legitimate Blue Ribbon Chairman, eh di dapat ikaw yung nag-iimbestiga. Tapos may sinasabi ka pang bibit-bitin mo. Sinong bibit-bitin mo? Pangalanan mo. Di mo mapangalanan no. Tulfo ka nga. Bunga nga lang yung matapang sa'yo. Bibit-bitin tapos kukwelyuhan baka mo? Hoy, wag mo kaming pinaglololo ko. Wala pa kaming nabalitaan na binitbit at kunwelyuhan ng mga tulfo.
Ginulping Tulfo meron. Sinapak ni Claudine bago sinakal ni Raymart Santiago. Kukwelyuhan. Kay Claudine nga, di kayo umubre. Yung utol mo, sinapak ni Claudine, halos pumikit yung mata eh. Tapos sinakal ni Raymart, halos maputol yung hininga eh. Tapos si Cayetano, bibit-bitin mo. Yung utol mo nga, babae lang yung kalaban, na blakayan pa eh. Tapos si Senator Marcoleta, kukwelyuhan mo. Walang niya kasubukan mo. Sigurado manghihiram ka ng mukha sa aso. Bibit-bitin tapos kukwelyuhan. Wala nang naniniwala sa'yo. Yung tapang mo nandiyan lang sa bunganga mo. Katulad kay General Rolando Bautista, ganyan din sinabi mo. Sabi mo sasampalin mo siya pag nakita mo siya tapos ingungudgud mo siya sa inidoro. Itong Secretary Rolando Bautista, sino ba itong buang na ito? Pasensya na muna, no? Mas kinatao ka ni Pangulong Duterte, le-lecturean lang kita. Secretary Bautista, ng DSWD, listen up and listen good. Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo 5 days. 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa'yo? Sagutin mo yung telepono mo dahil ikaw ay DSWD. Ikaw yung Secretary ng Department of Social Welfare and Development. Sampaling kita pag nakita kita buang ka. Walang pakialam kay retired general ka. Ngudngurin ko yung mukha mo sa inidoro. Demonyo ka rin, isa ka pa. Dagdag ka sa problema. Kaya tayo napupulaan ng mga lintik na mga dilawan dahil yung mga stroke na yung kagaguhan. Meanwhile, Nung 1 linggo, tila nakahanap ang Tulfo brothers ng katapat. Nagwala sa programa niya sa radyo si Erwin Tulfo dahil hindi nagpa-interview si DSWD Secretary Rolando Bautista. Paulit-ulit niyang minura si Bautista at tinawag na buwang at inutil. Pinagbantaan pa ni Tulfo si Bautista na sasampalin at ingungud-ngud ang muka sa inidoro. Ayon naman kay Raffy Tulfo, hinikayat niya ang kapatid niyang si Erwin na maglabas ng mas tapat na paghingi ng tawad kay Bautista. Humingi rin si Raffy ng paumanhin sa mga mahal sa buhay ni Bautista na nasaktan sa mga nasabi ng kanyang kapatid. Kanina, muling humingi ng tawad si Erwin kay Bautista. Sinungaling ka, akala ko ba sasampalin mo pag nagkita kayo? Tapos ingungudgud mo yung mukha sa inidoro. Iba yata yung ginawa mo. Sinungaling ka, lahat ng sinabi mo, kinain mo. Nung nagkita kayo, nagsorry ka, tapos kinamayan mo. Tapos ngayon sa Senado, mag-aangas ka na naman. Sasabihin mo, ikaw yung chairman, tapos hindi naman. Kasi kung ikaw talaga yung totoong Blue Ribbon chairman, ibig sabihin lang wala kang kwentang chairman. Hindi mo na nga ginagawa yung trabaho mo, ikaw pa may ganang magalit dyan. Imbis na ikaw yung nangungunang mag-imbestiga, parang may gusto ka pang pagtakpan. Dapat ikaw yung binibit-bit tapos kinukwelyuhan. Ginagawa nila yung trabaho nila, dapat nga magpasalamat ka pa. Nagtatrabaho sila, nag-iimbestiga sila, inaalam nila kung sino yung may pakana. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Ikaw tong walang ginagawa tapos magagalit ka pa? Bakit nga galit na galit ka ba? Ayaw mo bang malaman kung sino-sino yung dinidilivera ng pera? Bakit kasi iwas na iwas kayo sa flood control issue? Nakakapagtaka. Sabi mo ikaw yung Blue Ribbon chairman, tapos yung investigation dinidelay mo pa. Sa June 8 naman daw. Langya. Yung issue na yan last year pa. Kung ikaw ang hawak ng Blue Ribbon, matutulad lang yan kay Lacson, walang kwenta. Di nyo napapansin? Iniipit nila yung oposisyon para yung liderato maagaw nila. Para yung mga sangkot sa flood control issue, kontrolado nila, manipulahin nila, pagtakpan nila, tapos babaliktarin nila. Ang kakasuhan nila yung 18 Marines pa. Mga demonyo, mga hudas talaga. Tapos galit-galitan ka pa. Nagagalit ka dahil nag-iimbestiga sila or nagagalit ka kasi mapuputukan ka? Or baka naman Sylvester, nagpapanik ka na. Nagagalit ka kasi nagpapanik ka na or nagpapanik ka na kasi kasabwat ka? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Medium ata yung 20 to 25 na, tama ba? Malit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70? Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki?
Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, Your Honor. Your Honor. Even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yun naman pala eh. Kaya naman pala galit na galit sa investigation, guys. Na-deliveran daw pala ng mali-maleta at iba't ibang size. May small, medium, grabe, halo-halo yung size. Dineliver sa bahay niya sa Green Hills. Not once, but twice. Kaya naman pala pilit mong inaagaw yung pagka-chairman. Yung pala putik, isa ka pala sa na-deliveran. Bali lumalabas ikaw yung pinakamaraming natanggap na maleta sa Senate. Kung si Tito Soto 5 maleta, ikaw 8, 8. Inutusan din daw ang mga sundalo na mag-deliver ng mga maleta ng pera sa opisina ni Senator Vicente Soto sa Baclaran. 5 large maleta daw na naglalaman ng tig-4 na po hanggang 70 milyong piso ang idiniliver nila kasama ang staff ni Saldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Naghatid din daw sila ng pera kay Senator Erwin Tulfo noong congressman pa ito sa bahay niya sa Green Hills sa San Juan. Una silang nag-deliver ng 2 maleta at sunod ang 6 na magkakaibang size ng maleta. Biruin mo, tinalo mo pa yung pinakamatanda dyan si Tito Soto. Sa sobrang gulang dyan na nagmenopause sa Senado. Biruin mo, Tito, sa tagal mo dyan sa Senado, wala ka nang nagawa, nagpa-deliver ka pa ng 5 maleta. Hindi small, hindi medium, kundi large pa. Tapos ikaw naman, Erwin, ang kapal ng mukha mo, kabago-bago mo lang sa Senado, nagpa-deliver ka na agad ng 8 maleta. Hindi ako nagsabi niyan, siya. Kung ako sa'yo, yung 18 Marines harapin mo na lang. Tapos sabihin mo yung natanggap mong maleta 7 lang. Bago ikanta mo sa hearing kung kaninong demonyo galing yan. Tapos mag-request ka kay Cayetano na gawin kang state witness na lang. Kaya pala yung utol mong si Rafi sa flood control issue, tameme. Tapos nakatanggap pa ng pinakamalaking flood control budget yung pamangkin mong lalaki. Tapos ginastos lang yung 6.7 million sa 2 gabi. Hindi ba maliwanag na pagnanakaw yan, pare? Pagkatapos makatanggap ng flood control budget, naglaklak sa Amerika buong gabi. Nung unang gabi, nagwaldas ng $42,000. Nung pangalawang gabi, nagwaldas ng $73,000. Inimbestigahan nyo ba yan? Hindi. Tapos sa'yo 8 maleta sa 2 delivery lang. Ibig sabihin yung mga Tulfo ganyang katindi. Tulad nung kay Rafi Tulfo, sa utol mo. Nung una talagang galit sa PCSO, yung issue sa loto. Galit na galit, nagsisisigaw sa Senado. Halos murahin si Mel Robles sa anomalya sa loto. Tapos biglang tinigil yung investigasyon pagkalipas ng ilang linggo. Ngayon sa social media, edited daw ito. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Kung kinakailangan hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot banit dyan. That is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless, Mr. Chairman? Wait a minute! Ngayon, nasa na yung investigasyon niya sa PCSO? Wala na. Pagalit-galit pa nung una, aatras din pala. Paano binati ni Lisa Marcos si Mel Robles nung birthday niya? Kaya yun, si Rapi Tulfo, napaatras siya. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Mga kababayan, kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal
lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. Anak ng unggoy naman, oh. Kala namin hearing. Nag-aaksaya lang kayo ng kuryente dyan, tapos yung gagawin nyo lang pala dyan, meeting. Ang dami naman place dyan, my goodness, ba't dyan nyo pa naisip mag-meeting? Kahapon lang interview mo, sabi mo hearing, tapos ngayon meeting. So, anong tawag dyan? Meeting for the flood control or flood control meeting? Aminin nyo na kasi na kaya nyo ginawang meeting kasi nga bawal kayong mag-hearing dyan. Kasi kung pagpipilitan yung mag-hearing dyan, pwede kayong kasuhan. Biruin mo, peking Senate President, saka peking Chairman. Pati ba naman posisyon na nakawin nyo pa dyan? Sabi na nga ba ang gagawin nila sa Senate walang kwentang meeting. Tapos dumating pa si Tito Soto, umarte-arte, tapos nagpa-victim. Si Erwin Tulfo naman, patay mali siya sa 8 maleta, sarap kwelyuhan, dinaan lang tayo sa acting. Ang ginawa nila sa Senate, naghugas kamay, tapos siniraan lang yung mga marin. Kung meeting lang din pala ang gagawin nyo dyan, dapat nag-ano na lang kayo, nag-zoom. Kung magkikismisan lang din naman pala kayo dyan, dapat pumunta na lang kayo ng FB, tapos gumawa kayo ng chatroom. Kasi pwede naman mag-meeting sa park, sa food court, o kaya sa coffee shop. Doon kayo mag-meeting, magchismisan, tapos sama nyo si Matibag. Kasi nag-aaksaya lang kayo ng kuryente. Buti sana kung kayo nagbabayad dyan. Yung pag-aaksaya ng kuryente, di mo ba alam pag nanakaw din yan? Mga magnanakaw talaga kayo naman. Alam nyo, nagtaas na naman yung singil ng Meralco, tapos pag-aaksaya lang ng kuryente gagawin nyo dyan? Lang yan naman, no? Meeting lang pala yan. Sa Senate pa talaga. Meeting na nga lang, wala pang kwenta. Di nyo napansin, imbis na mag-imbestiga, naghugas kamay lang sila. Tapos pilit hinahanapan ng butas yung mga Marines pa. Nakatanggap daw ng 5 million each, palibasa kasi gawain nila. Yung gawain nila, pinapasa sa iba. Tapos sabi niya pa, nasa rules po namin yan, bawal ang surprise witness. Meeting na nga lang, may rules pa eh. Tapos takot sa surprise witness. Lang niya, akala ko pa naman matapang ka eh. Mas maganda nga surprise para biglaan eh. Natatakot ka sa surprise, may tinatago ka yata eh. Wala ka pala eh, takot ka pala eh. Ang matapang lang sa'yo, hiya sa kabunganga eh. Tapos matapang ka lang yata pag nakarobast eh. Ay, takot sa surprise. Natatakot ka siguro yung nakuha mo, hindi lang 8 maleta. Kasi kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot sa surprise witness, diba? Ang lakas-lakas mong tumahol dyan, takot ka pala. O baka naman bukod sa flood control, meron pang iba. Ang tapang-tapang pa neto nung nakaraan, sino ba pinagmamalaki mo, yung asawa mong 4? Paano mo mamahalin yung bayan kung sa mismong asawa mo hindi katapat? Tapos ang lakas pa netong tumahol, si Robin lang pala yung katapat. Tandaan nyo, yung asong tahol ng tahol, hindi marunong mangagat. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Meanwhile, Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. O diba? Sabi ko sa inyo eh. Ganyan na ganyan din ginawa niya kay General Rolando Bautista. Sasampalin niya daw tapos ingungudgud niya yung mukha sa inidoro. Tapos ganyan na ganyan din. Nagsorry siya. Sinungaling nga, kapatid ng magnanakaw. Dalawa silang magkapatid dyan. Kayo na lang magsabi kung sinong sinungaling, kung sinong magnanakaw. Or dalawang sinungaling, dalawang magnanakaw. Tapos tingnan nyo to. Dito pa lang sa live ng meeting nyo, makikita na. 7,000 nanonood kay Erwin. 67,000 naman nanonood kay Senator Robin Padilla. Ibig sabihin, sa pinagagawang meeting ni Erwin Tulfo, yung taong bayan wala nang tiwala. Biruin mo 7,000 na nga lang nanonood, kung hindi natatawa, galit pa. Hindi kayo nahihiya? Yung taong bayan, pinagtatawanan na kayo. Alam na kasi ng mga tao na mga bogus kayo. Hindi kayo makapagsagawa ng hearing kasi mga illegal kayo. Kumbaga sa pampasada, wala kayong prangkisa, mga kolorum kayo. Hindi po, kailangan po muna i-organize yung Blue Ribbon. Kasi hindi po sila talaga organize. Wala po silang mga miyembro. Kailangan po namin ng 4 sa minority. Composition po yan, 17 eh. Wala po silang binibigay. So, hindi po kami makapag-organize, hindi po kami makapag-hearing. It was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po nagko-convene
yung Blue Ribbon. Langyakan, tapang-tapang mo nung nakaraan. May sinasabi ka pang bibit-bitin tapos kukwelyohan. Ang tapang-tapang mo, may bala ka pang manakit, hindi pa pala kayo naka-organize dyan. Ikaw pala dapat tinuhuli kasi ikaw yung illegal dyan. Tingnan mo ikaw yung inaakusahan. Gusto mo pang papuntahin yung 18 Marines dyan. Tapos gusto mo ikaw yung chairman. Ikaw yung mag-iimbestiga, ikaw yung magdidesisyon. Anak ng patis, swelto ka nyan. Erwin, tatanungin nga kita. Bakit takot ka sa surprise witness? Takot ka sa hearing? Gusto mo puro lang meeting? Ano bang gusto mong palabasin? Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. What? Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Kupal! O yan liwaliwanag Huwag daw nating pakialaman yung flood control na yan. At bakit hindi kami makikialam? Galing sa pera namin yan? Bakit ba pag flood control na lang ang usapan, iwas na iwas ka dyan? Sa pilantik ng dila mo, mukhang marami kang nalalaman sa flood control na yan. Ayaw mo ng surprise witness. Yung flood control, ayaw mong pakialaman. Alam mo, mag-resign ka na lang. Mas makakatulong ka pa siguro kung journalist ka na lang. Top 10 Party List 2025 DPWH Allocations. Top 1, Tingog Party List. Top 2, ACT-CIS. Top 3, Ako Bicol Party List. Teka, ACT-CIS? Representative Erwin Tulfo, tirador ng mga witness? Romualdez Tulfo sa kasaldi ko? Erwin Tulfo, kahilera pala ng mga to? Walang niya, big timer pala to. Tinalo pa si saldi ko. I-verify nyo, baka hindi lang 8 maleta na tanggap nito. Tingog Party List, 8.72 billion. ACT-CIS, 7.03 billion. Ako Bicol Party List, 6.81 billion. Ang tanong, saan napunta lahat ng billion na yun? Imbis na ikaw yung ma-surprise, walang niya, kami yung na-surprise mo dun. Kaya naman pala nagpapanik ka ngayon Tapos takot sa surprise witness Kaya pala yung flood control issue, ayaw niyang pakialaman Kesa mag-meeting-meeting ka dyan, ipaliwanag mo yan, pera ng taong bayan yan Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. What? Ako po nasa majority. Pero I'll be the first one to say, no, stop. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Kupal! 2 beses ka raw tumanggap ng nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang natumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Sinungaling! Tatanggi mo pa, yan na nga 7.03 billion. Ipaliwanag mo yun. Ilang tao kayong naghati-hati doon? Si saldi ko nga nagtatago, mas malaki pa pala nakuha mo kaysa doon. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana, kung siya... Sinungaling! Biruin mo, nagkaroon ka ng 10 asawa, 4 na anak. Ben, baliktad Ben. 4 na asawa, 10 anak. 4 na asawa, sa tingin mo normal yun? 1, 2, pwede mo pang i-justify yun. Pero 10 anak sa 4 na magkakaibang asawa, anak ng patis. Malala na sakit mo nun. Isa kang makating lalaki pagka ganun. Ano ba tong gobyerno na to? Ang gulo-gulo. Alam nyo kung ano yung ugat ng kaguluhan na to? Mahinang pamumuno. Paano? Adik yung namumuno. Did you ever receive any money from former House Speaker Martin Romualdez? No, never. When? Hindi nga. Did you ever receive money from the palace, Senator Soto? Never. Never. Kasi, anong pagpalagay natin may dinala sila sa akin, But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? What did I violate? Seryoso ka dyan, Tito? Sabi niya, pagpalagay natin may dinala sila sa akin, pero hindi ko naman sinasabing totoo. Ngunit kung totoo mang nagpadala sila ng pera sa akin, anong batas ang nilabag ko? Tumanda ka na dyan sa Senado, hindi mo alam yung batas na nilabag mo? Makinig ka, papaliwanag ko sa'yo.
may magnanakaw sa kanto. Tapos yung mga ninakaw, dinala sa'yo. Anong tawag mo doon, Tito? Huwag mong sabihin hindi mo alam yung batas na nilabag mo. Galing sa nakaw tapos tinanggap mo. Biruin mo, nakaw pa lang sa kanto yon, meron ng kaso. How much more na galing sa nakaw ng pera ng Pilipinas na para sa mga Pilipino? Nakaka-high blood ka, Tito. Tapos confident ka pa, sasabihin mo anong batas ang nilabag mo? Ninakaw galing sa pera ng Pilipinas tapos tinanggap mo. Pera yun ng Pilipinas, hindi yun sa'yo. Namo. Ano daw batas yung nilabag niya? Hindi mo talaga malalaman yun kasi gumraduate ka sa One Ball University. Ang magiging kaso mo doon, illegal possession of briefcase from National Treasury. Or anti-fencing with extortion and bribery. Pwede ring illegal delivery of stolen money. Ano namang masasabi mo dyan? At kaninong helicopter yan? Nagkakarga ng maleta na may tail registration number na RP-C8111. Biruin mo, pinost pa ni Ping Lacson sa mismong FB niya. At parehong-parehong registry number na sinakyan. Pag chinek mo yung aircraft, Augusta Westland AW139 na may registration number na RP-C8111. Private helicopter na may serial number na 31232. So ang tanong, kanino yan? Sinakyan nyo, naka-approve pa kayo, tapos nagkakarga ng maleta yung helicopter na yan. 4.7 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Boom! Aircraft Augusta Westland, Duli Cabalbon. Nagkakarga ng mali-maletang pera na sinakyan din ni Tito Soto sa kanilakson. Ngayon, alamin natin kung kanino nakarehistro yun. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, High Tone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Talagang obvious na. Saksi yung puti mong buhok sa kabigote. Alam na ng taong bayan kung anong nangyari. Kaya pilit nyong sinisiraan yung 18 Marines para hindi kayo masakote. Diniliveran ka ng 5 maleta, tapos sumakay kayo ni Lacson sa helicopter na si Saldico yung may-ari. Pamilyar ba yung Misibis Aviation, QM Builder sa Kahayton? Mga kumpanyang may kaugnayan kay Saldico, ayon yan sa bata niyong si Vince Dizon. Mahirap talaga pag gumraduate ka sa One Ball University tapos school bukol. QM Builders, yan din yung mga kumpanyang binanggit ng Pangulo mong lakas tama na bulol. Ang High Tone at ang QM Builders kasama sa 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Ang palagay natin may dinala sila sa akin, no? So, what did I violate? Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Talagang tama ka. Pag pinagtagpi-tagpi mo yung kwento, obvious na obvious talaga. Yung sinabi ng 18 Marines ni Vince Dizon saka yung Pangulo mong lakas tama na bulol, magkatugma. Kaya pala sa hearing si Bryce Hernandez kinindatan mo pa. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project. Konting aral lang, konting bulakbol. Ingat kayo sa biyahe. Apo sir. Kayo din po sir. Ingat po kayo sir. Maulan ngayon sir. Sir, good luck po sir. Ingat po kayo. Sure. Ingat po. Sir, ingat po. Go! Okay, start na kami ha. Sige. Naka-waste po ba kayo? Hindi. No waste. No waste, oy. Kita mo? Obvious na talaga. Nakasenyas sila ng approve sa video nila. Nakasenyas din sila ng approve sa picture nila. Kaya pala nung naging chairman si Ping Lacson, anak ng buhaya, wala tayong napala. Uy, dili pa rin na tayo.
yan, oh. Talagang nagkakarga talaga ng sangkatutak ng mga maleta, oh. Para yan sa mga mga maleta boys, oh. Kitang-kita mo talagang dami, oh. 8 kay Erwin Tulfo, 5 kay Tito Soto. Pagka ganyan yung namumuno, talagang kawawa talaga yung Pilipinas, oh. Kaya pala nag-lockdown sa Senado. Ito pa, oh. Kitang-kita, oh. Yan, oh. Sinasakay yung maleta sa sasakyan, oh. Obvious na obvious talaga, oh. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari. Obvious na obvious. Alam na namin talaga. Wala ka kamo sa posisyon nun, tapos tumanggap ka ng pera, di ginamit mo sa kampanya. 8 maleta kay Erwin Tulfo, tapos sa'yo 5 maleta. Tapos sasabihin nyo yung laman ng maleta, mangga. Sa kaing nilalagay yung mangga, hindi sa maleta. Tapos ngayon, meron na naman silang bagong propaganda. Sa Senado, meron daw security threat, meron daw banta. Sa inyo yung pulis, sa inyo yung NBI, anong pinagsasabi nyong banta? Dalawa lang yan, gusto nyong mag-declare ng martial law o gusto nyong pigilan yung hearing ni SP Cayetano at Senator Marcoleta. May security threat daw pero sila nakapag-meeting. Pwede silang mag-meeting pero hindi pwedeng mag-hearing. May security threat daw para lockdown yung ending. Wala sila gibuhat sa Senado kaya giharangan yung barbwire. Di sila makasulod kaya wala hearing. Bakit ba pilit kayong gumagawa ng paraan para yung hearing mahinto? Sigurado ko utos siya ng Pangulo mong malakas ang tama sa ulo. Kung sila Senator Marcoleta yung senador ng bayan, sila Tito Soto naman yung senador ng palasyo. Tinatawag na kargador yung mga Marines para mapagtakpan nila yung mga sarili nilang baho. Resourceful persons they present. Let me call on them 18 kargador. Ganun ba? Kung kargador ang tawag mo sa kanila, bobo, di namin mo na talaga na meron talagang kinarga. Kung yung 18 Marines ay kargador, anong tawag mo sa sarili mo? Tirador? Or manyakis na senador? Kunwari, galit sa mga kabit, yung pala, siya pala yung promotor. Ikaw pala yung pasimuno ng mga kabit, tapos sa show mo may pagalit-galit ka pa. Ginawa mo pa ng part 1, part 2, tapos hanggang part 10 pa. Kung ikaw kaya gawan ko ng part 1 hanggang part 10, matutuwa ka? Siguro sa loob ng 1 linggo nakakasampung robas ka. Yung 18 Marines daw, kargador ng maleta. Okay na yun, kesa namang kargador ng mga kabit, sabay hagis sa kama. Kapatid mo na nagbigay ng tip na 350,000. Huwag ganyan. Hindi nga worth 5,000 pesos yung babae. Alam ba na asawa niya na nag-tip siya? Palagay ko ginulpi siya. Tapos ang kapal na mukha kakampi daw ng mga inaapi. Dapat dito binubura to ng ganito eh. Tapos palitan ng protektor ng umaapi. Or palitan ng kasabwat ng aapi. I talk to my Walang niya, bulol ka na naman. Yung mga simpleng words, nirarambol mo na naman. Walang niya, kahit wala kang turntable, nare-remix mo yan. Hindi ko alam kung DJ ka dati kasi yung plaka nagja-jam. we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Meron tayong bagong kanta sa mga magnanakaw, new version. Panoorin nyo, i-download nyo, tapos i-share nyo sa mga magnanakaw doon. Itodo nyo yung volume, tapos itapat nyo sa tenga ng mga supporter ng mga magnanakaw na yun. Mga magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga magnanakaw, bayan ng dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Bagong buhay may 8 maleta, Erwin Tulfo naman yan. Pera lang ang mahalaga, aso ng palasyo at tapang-tapangan. Meron din palang parte sa kaba ng bayan. Isa pa si Tito, may 5 maleta, isa ring pabiktim pero walang kwenta. Aso ng palasyo at maang-maangan, kumikita
Flood control daw may pondong bilyon-bilyon, pero bawat tag-ulan, baha pa rin ang tugon. Pangako ay maganda, pero saan napunta? Bakit ang proyekto'y kulang at ang bayan ay luhaan na? Mga magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Walang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ng buhay, si Bongbong ang tanga, pangulo na inutil, pera lang ang mahalaga. Tulog sa palasyo, walang alam sa galawan, habang nilulustay kaban ng bayan. Pangalawang demonyo, kontraktor nagahaman, Zaldico proyekto, multo ang tangan. Pondo'y binulsa, masay iniwan, ngumingiti pa, parang walang kasalanan. At heto na si Tamba, kapalmuks na buhaya, kasabwat sa korupsyon, hari ng salula. Sa kongreso nakaupo, parang hari ng pera, pero masay babangon, sisipain ang sistema. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Ang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Alam mo tunay ang karakas, mga pekeng mandurugas, mga maleta ng pera dumaraan sa mga hudas. Ngiti sa harap ng kamera, salita'y puro pangako, pero sa likod na ang tablado, taong bayan ng talo. Mga pekeng palabas, kakamperaw ng ape, at yung pala'y kasabwat na mismong umaape. Habang ang masa'y naghihirap at lubog sa problema, may ilan na yumayaman, habang bayan ay luhaan na. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Mga magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Walang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Napalitan ng batas, parang laruan lang, mga mata nyo'y ginto, kami bang ungot ng utang, pero boses ng kalsada'y bala ng masa. Kahit may pader, sisirain ng kanta. Araw-araw krisis, sagot niya'y kabobohan, palpak ang plano, puro kasinungalingan. Habang masay hirap nagdurusa sa kalsada, siya'y nakangiti, parang wala lang problema. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Mga magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Walang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga hari ng bulsa nakangiti sa kamera, masay nilulunod sa gutom at problema. Katawan namin pagod, dugo namin binigay, pero kaban ng bayan sa bulsa nyo'y nakalagay. Mga matay nakapikit, kami di nyo nakikita, ngunit galit ng tao'y apoy nasisikla bigla. Hoy, kawatan maririnig, ang tinig aya'y mag-aalab, di nyo kayang supilin. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Kontrabida ng progreso sa gabal sa hustisya, nagmana ng korupsyon, dinagdagan pa ng dusa. Mga magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Walang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga dorobo. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Mga demonyong magnanakaw, garapal
mga halimaw sa laulan na ganid. Mga durogong puro nakaw, balatan ng mga loko. Bitahin pa ulit-ulit at matapos na problema at wala nang makaulit. Kung hindi nyo bibitayin, para tayong mga gago na boboto, magnanakaw, boto tas magnanakaw. Parang gagong ulit-ulit, ganun lagi ang sistema. Tama ba ko o mali ka, o si Bongbong yung may tama? Kung saan-saan lang puro forma at drama, walang malasakit pati bansay pinaasa. Habang kurakot malayang kumikita, masay nagutom kailan matatama. Magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Walang magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ang magnanakaw, bayan ang dinurog, sangkateban na maleta ng mga durobog. Mga magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Bitay, bitay, ikaw ng kalsada, wakasan ng ganit, tapusin ang basura. Bitay, bitay, siya'y panawagan, tatlong magnanakaw, dapat nang mapanagutan. Tatlong magnanakaw, bayan ang dinurog, Bongbong Marcos, Zaldico, pati si Tambasugot. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, oras nyo'y tapos na, bayan ang huusga, katapusan nyo'y silyado na. Hoy, hoy! Mga buhaya, masaang gigising, wala nang kawalan.